tulad ng dalagitang si Princess. Nakatira siya sa isang pampublikong sementeryo na lubog din sa baha. Nasa likuran lamang ito ng San Nicolas Elementary School kung saan siya nag-aaral. Mahirap ang pamumuhay ni na Princess, walang kuryente at walang supply ng tubig. Kahit hindi pa humupa ang baha, matyaga niyang nilulusong ang daan papunta sa paaralan. Pag makakasad po ako, wala po kasing ibang daan eh. Lahat po dinadaanan ko lubog po eh. Tapos, sapatos eh. Sinelas lang ginagamit ko. Masaya po ako nun. Pumapasok na po ako. At dahil nakalubog pa rin sa baha ang mga classroom sa San Nicolas, dito muna sa kalapit na kapilya ng kanilang barangay pansamantalang nagkaklase ang mga estudyante. Good morning, Teacher Lady. Good morning, classmates. God bless you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kabila. Kapansin-pansing mas matangkad si Princess kumpara sa kanyang mga kaklase. Ito ay dahil 12 anyos na si Princess pero nasa grade 2 pa lamang. Ang advisor niya si Teacher Lylin, isa sa mga nagkumbinse sa kanyang pumasok sa eskwela kahit nahuli na siya sa grade level. So nakikita po nila po nga na parang kapag ka po may pumapasok na mga bata, sila po, nakatayo lang po sila dun sa may gate po ng sementeryo, tinitignan lang po yung mga bata na pumapasok sa paaralan. Tapos linapitan po sila ng co-teacher po namin po na isa. Tinanong nga po na bakit nga po hindi sila pumapasok o hindi sila nag-aaral. Kinausap po yung mga magulang. Yun nga daw po kasi po, yung ano po kasi ngayon na kailangan po ng birth certificate. So yung sinabi nga po nila, parang nung pinanganak daw po yata sila, hindi po agad na ilakad nung mga parents kasi po dahil nga po no read no write nga po sila. Tapos nataka naman magtula. Minsan po naiiyak po ako. Pero sabi na po ni teacher ko, pabayaan ko na lang po. Siya po yung nagsabi na pabayaan ko na lang po kahit malilit po yung mga classmate ko. Para po ako matatapos ng pag-aaral po. Kahit na 12 years old pa lang po ako. Pinilit ko po yung sarili ko na pumasok. Katunayan, mahusay daw sa klase ang dalagita. Paborito niyang subject ang kinatatakutan ng marami, math. Isa rin po siya sa mga sumasagot agad, nagtataas ng kamay. Talaga pong gustong-gusto po niya, palagi po niyang nire-request. Halimbawa po, meron po kaming subject na ESP muna po. Palagi po siyang nagtatanong kung ang kasunod na po ba ay math. Lalo na po, halimbawa po, meron po siyang kaklase na medyo hirap pa po sa math. Tinutulungan po niya, tinuturuan niya rin po. Halimbawa po, may nakita po siyang isang kaklase niya gaya po kanina. Medyo hirap pa po siya na makapag-compute o makapag-sagot dun sa addition niya. Yun po, tinutulungan niya po, tinutulungan po niyang magbilang para makasagot po. Kumusta? Nahirapan ka ba? Nadalian ka? Madali lang. Bakit madali? Basic lang po kasi. Madalas mang tinatahak ang daan na lubog sa baha, mataas ang mga pangarap ni Princess. Gusto ko po mapatapos sa pag-aaral po para makatulong sa mga magulang ko. Para po makita ko yung mapagtrabaho po ako ng mabuti. Kasamang naninirahan ni Princess ang kanyang mga magulang at 3 kapatid sa musuleyong ito. 10 taon na silang naninirahan dito. Pero di tulad ng mga nakalibing sa sementeryong ito, sina Princess wala talagang permanenteng tirahan. Aminado ang mga magulang ni Princess na pareho silang no read, no write. Pamamasada ng pedicab ang kanilang ikinabubuhay. Kahit may grade 1 kung mayari. Yung habi kung
May grade 1 lang naman ka, no? Ngayon eh, sabi ko kang Princess, Sesa, kung gangi ka mo mayari ako, kaya ka na ako. Yan po, kahit na anong oras ako, makatindi na ka man, kahit na anong kaya ako. Bala sabihan ko kaya, yung tang papakain na ako, paparandaman na ako, hanggang na anong sabihan ko kaya, para mo kayo mo yan. Dito rin siya sa mausoleo gumagawa ng kanyang homework. Pero paminsan-minsan lumilipat siya sa mga nicho kapag naiinitan. Mas madali raw sana para kay Princess ang gumawa ng takdang aralin kung hindi nasira sa baha ang kanilang mga textbook. Kasi po nahihirapan po ako magbasa eh. At sasagutin po yung mga English po. Kung wala pong review, nahihirapan po ako eh.